Dahil sa hindi niya magandang relasyon sa kanyang ina, pinili niya maging suwail at manakit ng ibang tao. Gawa nito, 2 inosenteng buhay ang nadamay at maagang nawala. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Ang Roswell ay isang syudad sa Georgia na matatagpuan mga banda sa hilaga lamang ng Atlanta. Dito naninirahan ang 17 taong gulang na mga high school students na sina Natalie Henderson at Carter Davis, pati na rin ang isang 20 years old naman na binata na nagngangalang Jeffrey Hazelwood. Maliban sa kanilang edad, marami pang pagkakaiba ang tatlo. Sina Natalie at Carter ay inilalarawan ng mga nakakakilala sa kanila bilang palakaibigan, sikat at mga matalinong kabataan, habang si Jeffrey naman ay malayong malayo doon. Pinuno ng color guard ng Roswell High School si Natalie at madalas nitong iwinawagayway at pinipresenta ang watawat ng kanilang paaralan sa harap ng mga pampublikong okasyon. Habang si Carter naman na kamakailan lamang lumipat sa lugar ay isang honor student at atleta sa River Ridge High School. Noong August 2016, ang dalawa ay nasa bakasyon at naghahanda na para sa kanilang huling taon sa high school. Sa kabilang banda naman, naririto din sa syudad si Jeffrey Hazelwood o kilala rin sa palayaw na Jeff na masasabi mong isang kakaibang binata. Bagaman ito ay nagtapos ng may mga average na grado, ang kanyang pag-aaral ay hindi naging normal dahil 2 beses itong ipinadala sa military style na paaralan sa kanyang buong pagkabinata. Simula nang siya ay makapagtapos, nakaramdam na si Jeff ng pagkawala ng sarili kung saan nanatili siyang walang trabaho sa loob ng ilang taon hanggang sa kalaunan ay nakakuha ito ng 2 part-time jobs para tustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Mula pagkabata, nagkaroon na ito ng magulong buhay mula nang ipinanganak siya ng kanyang ina na si Sherry Hazelwood noong July 10, 1996 sa ilalim ng mahirap na kalagayan. Single mother ang kanyang ina dahil iniwan siya ng kanyang nobyo nang nagbubuntis pa lamang siya at 19 years old lang ito nang isinilang niya si Jeff. Dahil doon, nalulung ito sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot kabilang na ang alak at droga. Naging klaro naman kaagad na hindi niya kayang alagaan si Jeff kaya inilipat ng mga otoridad ang kustodiya nito sa kanyang lolo at lola na sina Walter at Martha Hazelwood noong 6 na buwang gulang pa lamang siya. Gayunpaman, hindi pa rin natigil ang problema ng pamilya doon dahil kinailangang mabigay ni Sherry ng $40 o mga 2,000 pesos kada linggo sa kanyang mga magulang upang makatulong sa pag-aalaga kay Jeff. Yun nga lang, hindi niya ito ginawa kalaunan at pagkatapos mabigong magbayad ng higit sa $12,000 o mga nasa 678,000 pesos, dinala na ito ng kanyang mga magulang sa korte. Nang si Jeff ay 9 na taong gulang na, pareho silang inutusan ng korte na dumalo sa counseling ng magkasama. Bukod pa doon, nagkaroon din si Sherry ng mga karagdagan pang sesyon ng therapy ng mag-isa. Subalit sa kabila ng mapagmahal at maayos na pag-aaruga ng kanyang lolo at lola, ang mahirap na relasyon ni Jeff sa kanyang ina ay naging sanhi ng kanyang kakaibang pag-uugali. Paglalarawan pa nga nila rito, lumaki daw itong suwail na bata at sa buong pagkabinata niya, iilang insidente ang nai-report sa pulisya mula sa kanilang tahanan. Madalas magpalipas ng oras si Jeff sa pagsasanay ng espada at paggamit ng kutsilyo sa mga bakuran ng kung sino man. Minsan, may nag-report pa nga sa kanya sa pulis dahil nakita nila itong naglalaro ng baril. Maliban pa doon, mahilig din itong lumayas kung saan isang beses nag-iwan pa siya ng sulat na nagsasabing aalis siya ng ilang araw upang subukang mabuhay ng mag-isa sa kagubatan. Nang mga panahong iyon, ninakaw din niya ang 9mm handgun ng kanyang lolo na nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanila kung ano ang kanyang maaaring gawin. Ang pag-uugali ni Jeff ay nagbigay ng takot sa kanyang lolo at lola na sa katunayan sa sobrang pagkabahala nila, sinimulan na nilang itago ang kahit anumang bagay na maaaring gamitin bilang sandata ng kanilang apo. Gayunpaman, si Jeff ay napakatuso at madalas niya pa ring nabubuksan ang safe para magnakaw ng mga kutsilyo at espada. Lalo pang lumala ang sitwasyon noong 2013
nang tumungtong si Jeff sa 16 na taong gulang kung saan ang kanyang lola ay nag-report sa pulisya ng hindi kanais-nais na balita. 6 na linggo kasi bago iyon, sinabi ni Jeff kay Martha na nararamdaman niya daw na balang araw siya ay sasabog at tiyak na may mga taong masasaktan kahit hindi niya alam kung paano, sino o kailan. Bilang resulta, si Jeff ay pinadala sa isang military-style school at pagkabalik niya, nagkaroon siya ng relasyon na pinahalagahan niya ng lubos, higit pa sa kahit anuman sa mundo. Mula noon, madalas na itong mag-post sa kanyang Instagram account upang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa nobya. Pero kasabay din ito, nagpo-post din siya ng mga nakakabahalang larawan at quotes tungkol sa kamatayan at galit. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay lamang sa kanyang kakaibang pag-iisip, pero lingid sa kanilang kaalaman, mas may titindi pa sa simpleng mga post na iyon. Noong August 1, 2016, araw ng Lunes, isang delivery driver para sa isang lokal na grocery store ang nakatakdang maghatid ng mga supplies para sa isang public supermarket ng maaga. Gayunpaman, mga bandang 6 a.m., habang pinapaliko ng driver ang kanyang truck sa gilid ng tindahan, kinutuba na siya ng masama. Nang pinarada na niya ang sasakyan sa kanto upang makarating sa delivery area, may nakita siyang isang kakilakilabot na eksena. Sa parking lot, may 2 taong parehong wala ng buhay at naliligo sa sarili nilang mga dugo. Nang nakakaramdam ng pangamba at takot, agad na tumawag sa 911 ang delivery driver upang i-report ang kanyang nakita. Pagkarating ng mga pulis sa area, natagpuan nila ang 2 bangkay ng isang binata at dalaga sa parking lot. Nababalot ng dugo ang aspalto sa kanilang paligid. Ang binata ay nakasuot lamang ng shorts at nakahiga na ang mga braso ay nakabukas na parang sa krus. Samantala, ang dalaga naman ay wala ng saplot. Dagdag pa roon, ang kanilang mga katawan ay sadyang inilatag sa isang hindi kaaya-ayang posisyon. Ang tanong ng pulisya ng puntong iyon, sino ang mga biktimang ito, bakit sila nandoon, at sino ang walang awang tao ang nag-iwan sa kanila sa ganoong kahindik-hindik na kalagayan. Ang mga tanong na ito ay tinutukan ng mga pulis na masagot at ang unang tanong ay medyo madali lamang. Malapit doon sa area, may 2 sasakyan na nakaparada na magkatabi at pagkasuri nila ng mga plaka, napag-alaman nilang ito ay pinagmamay-ari ni Carter Davis at Natalie Henderson. Parehong nagmula sa mga pamilyang walang record ng krimen ang mga kabataan at ang tanging hinala ng mga otoridad, naroon lamang sila sa supermarket upang maglibang. Gayunpaman, kung sino man ang pumatay sa kanila at kung bakit, ay nanatiling hindi pa nalalaman. Dahil doon, agad silang nagsimula ng masusing investigasyon. Nagsimula ang paghahanap ng mga detectives para sa suspect sa pamamagitan ng surveillance footage mula mismo sa shopping center. Bagaman hindi ito bukas sa publiko, nakuha na ng footage ang galaw ng sasakyan ni Natalie at Carter. Bandang 3:00 ng madaling araw, namataan sa video ang kanilang mga sasakyan na dumaan sa parking lot bago nawala sa likod ng gusali. Ilang minuto bago sila dumating, isang silver na Honda Passport ang dumaan din sa harapan ng tindahan. Nang makarating na sina Natalie at Carter, nilagpasan nila ang unang kotse kung saan isang lalaki ang bumaba mula rito at sinundan ng 2. Ang lalaki ay matangkad, maputla, may mahabang magulong buhok at wala ng iba pang natatanging katangian. Sa kasamang palad, hindi nakikita ang plaka ng sasakyan nito sa footage, kaya ang tanging nakuha nilang detalye mula doon ay na ang sasakyan ay silver at either ito ay 1998 o 1999 na model nang may hindi magkaparehong gulong. Matapos makalap ang impormasyong ito, humingi ng tulong ang pulisya sa Bureau of Investigation ng Georgia upang subaybayan ang suspect. Gumawa sila ng listahan ng lahat ng mga nagmamay-ari ng Honda Passport sa Roswell at mga kalapit na county at finilter ang lahat ng iyon sa mga modelo ng 1998 at 1999. Sa kabuuan, 650 na truck at mga pangalan ang kanilang nakuha. Ang proseso ng eliminasyon ay naging mahaba at komplikado dahil nangangailangan ito ng pasensya, tiyaga at dedikasyon mula sa malaking grupo ng mga detective. Kailangan nilang suriin ang bawat individual at tanggalin ang mga hindi tumutugma sa profile na nakita nila sa surveillance footage. Noong August 3, 2016, 2 araw lang matapos matagpuan sina Natalie at Carter na patay,
Kinilala ng mga detectives ang isang suspect mula sa listahan bilang si Jeffrey Hazelwood, 20 taong gulang, na tumutugma rin sa paglalarawan ng salarin. Nakatira siya sa Roswell, mapayat, maputla at may mahabang maitim na buhok. Bukod pa doon, pamilyar na rin ang pulisya sa kanya. Nang kumatok ang mga opisyal sa pintuan ng bahay ng mga Hazelwood, parehong nagulat at nabahala sina Walter at Martha na siyang lolo at lola ni Jeffrey. Sinabi nila sa mga opisyal na wala silang ideya kung nasaan si Jeff dahil pinalayas nila ito sa bahay 2 araw na ang nakakalipas. Pagkatapos nun, nakatanggap naman ng tip ang pulisya na maaaring pansamantalang tumutuloy ito sa bahay ng kanyang kasintahan. Dahil doon, palihim nilang pinalibutan ang lugar at natagpuan din nila ang kanyang sasakyan sa driveway. Matyagang naghintay ang mga detective sa labas at makalipas lang ang ilang oras, lumabas din si Jeff, sumakay sa kanyang sasakyan at umalis. Nakita ng mga pulis si Jeff na pumasok sa isang gasolinahan, saglit na pumarada at pagkatapos ay nagpalit ng damit. Nang puntong iyon, agad na siyang pinalibutan ng mga officers at bago pa siya makapag-react, inaresto na nila ang binata dahil sa suspesyon ng pagpatay kina Natalie at Carter. Nung simula, itinanggi pa ni Jeff ang pagpatay sa dalawa. Subalit pagkalipas ng ilang araw sa kanilang kustodiya, paulit-ulit siyang ininteroga ni Detective Jennifer Bennett na siyang naka-assign sa kaso. Sa panahon ng interview, maraming ibinigay si Jeff ng mga kakaibang detalye. Una, sinabi niya na tumakas siya pagkatapos ng mga pagpatay at sa ibang pagkakataon naman, sasabihin nitong may naririnig di umano siyang boses sa kanyang ulo na nagsasabi sa kanya na gumawa ng krimen. Inilarawan niya ang tinig na ito bilang ang invisible bad guy na kamukha niya na tila hindi kapanipaniwala. Sinabi din ni Jeff na siya ay isang inosenteng saksi at kalaunan ay nagpaliwanag na may ibang lalaking pumilit sa kanya na gawin ng krimen. Gayunpaman sa huli, tumigil din siya sa pagbabanggit na meron siyang kasabwat hanggang sa nagsimula na rin siyang magsalita. Sa kabila ng mga kanyang hindi maaasahan at paiba-ibang pahayag, nagawa ni Detective Bennett na makuha ang buong kwento mula kay Jeffrey na nagsisiwalat ng tunay na pangyayari noong August 1. Matapos siyang mapalayas mula sa bahay ng kanyang lolo't lola, pumunta si Jeff sa isang Waffle House upang magpahinga at mag-isip. Dahil wala siyang matuluyan, inilipat niya ang kanyang sasakyan sa tanging lugar na alam niya na pwede niyang paradahan ng magdamag, ang public grocery store. Dumating siya doon bago mag-alas 3 ng umaga, umupo sa kanyang sasakyan at nag-isip ng susunod niyang hakbang. Pakiramdam daw niya noon, siya ay mahina, nag-iisa at wala na rin siyang tirahan. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin naman ni Jeff ang 2 sasakyan na mabilis na pumasok sa parking lot. Lumiko ang mga ito sa kanto ng gusali at pagkatapos ay nawala na rin mula sa kanyang paningin. Dahil sa pagkainip, nagpa siya si Jeff na sundan ang mga sasakyan. Nakita niyang bumaba si Carter Davis mula sa kanyang kotse at sumama kay Natalie sa likurang upuan ng sasakyan naman ito. Ang dalawa ay tila nais na mag-isa, subalit hindi nila alam na si Jeff ay nakaluhod lamang sa likod ng isang electrical box na nanonood sa kanila. Upang makakuha pa ng mas magandang view, ginamit ni Jeff ang isang hagdan malapit sa lugar para naman umakyat sa bubong. Gayunpaman, 2 minuto lang ang lilipas, bigla na lang di umano siya nakaramdam ng galit at nagkaroon ng madidilim na pag-iisip. Si Jeff na may problema sa kanyang mental health ay may dalang isang baril na ninakaw niya mula sa pinagtataguan ng kanyang lolo. Nang puntong iyon, bumaba siya mula sa bubong ng supermarket at lumapit sa kotse ni Natalie. Binuksan niya ang pintuan sa likuran kung saan agad naman siyang pinagsabihan ni Carter na lumabas hanggang sa nagsimula na silang mag-away. Di tumagal habang sila ay nagtatalo, bigla na lang niyang binaril ito sa ulo ng malapitan. Kasunod nun, pinagsabihan naman ni Jeff si Natalie na lumabas ng sasakyan at pagkalabas nito, doon naman niya hinubaran ang dalaga, ginahasa at pagkatapos ay binaril din sa likod ng ulo. Pagkatiyak niya na parehong patay na ang mga biktima, hinanap ni Jeff ang sasakyan ni Natalie at ninakaw ang pitaka nito bago umalis papalayo na sa crime scene. Nang madaling araw na iyon, namataan siya sa isang gasolinahan na nagpakarga ng gas gamit pa rin ang sasakyan ni Natalie. Ang isang nakakabahala pa, nahuli siya sa CCTV na suot ang maskarang Guy Fawkes na karaniwang ginagamit ng mga aktivista. Ipinahayag din ni Jeffrey na wala naman sana siyang balak na gumawa ng krimen.
Bago pa man niya aminin ang kanyang nagawang pagpatay, sinabi niya na ang maskara ay para itago ang kanyang pagkakakilanlan mula di umano sa lalaking nag-utos sa kanya na patayin sina Carter at Natalie. Pagkabili niya ng gasolina, muling bumalik si Jeff sa lugar ng krimen at napagtanto niya na hindi pa natutuklasan ang katawan ng dalawa. Dahil dito, nagdesisyon siyang ihiga ang mga ito sa aspalto at pwesto sa posisyon na parang isang krus. Nang may nakakita sa mga bangkay pagkalipas lang ng ilang oras, mabilis niyang kinuha ang jumper cables mula sa kotse ni Carter at umalis. Pagkatapos nito, kinontak ni Jeff ang kanyang kasintahan at humingi ng pabor kung pwede ba siyang manatili sa bahay nito kahit hanggang sa maayos lang niya ang kanyang relasyon sa kanyang lolo't lola. Pumayag naman dito ang isa pero hindi niya alam ang mga kasuklam-suklam na krimen na ginawa ng kanyang kasintahan at hindi niya rin alam na sa oras na iyon, nakahiga na pala siya sa tabi ng isang mamamatay tao. Nang parehong araw na iyon, doon na rin siya natuntun at inaresto ng mga pulis. Ang ebidensya mula sa kanyang ginawang krimen ay nagpapakita na ang kanyang ugali at pag-iisip ay hindi matino. Sa katunayan, ang kanyang pagkilos sa buong pandinig sa korte ay talagang kakaiba. Kinakausap niya ang kanyang sarili, sinasabing may naririnig siyang mga boses at nagsasalita siya na parang may British accent. Sa mga pagliliti sa korte pagkatapos ng kanyang pagka-aresto noong August 2016, napansin nila na si Jeffrey ay nanginginig, gumagawa ng mga biglaang paggalaw ng ulo at kinakausap ang hangin. Madalas din niyang kausapin ang isang hindi nakikitang aso at nagpapanggap na hinahaplos ito. Sa mga karagdagang pandinig, naging emotional naman si Detective Bennett habang inaalala ang mga pag-amin ni Jeffrey at habang isinasalaysay ang mga nakakakilabot na detalye noong gabi ng krimen. Ayon naman sa ibang eksperto, nagpapakita di umano si Jeffrey ng mga sintomas ng schizophrenia, bipolar disorder, Asperger's at multiple personality disorder. Pero bagaman napansin nila ang mga sintomas na ito sa kanya, wala naman sa mga ito ang tiyak na na-diagnose. Ibig sabihin, nangangahulugan ito na siya ay itinuturing na may kakayahan na humarap sa paglilitis. Napagpasyahan din nila na sa tamang medikasyon, maaari din itong bumalik sa pagiging matatag at malinaw ang pag-iisip upang maunawaan niya ang proseso ng korte at makipagtulungan sa kanyang mga abogado. Binigyang diin din ng depensa na bagaman maaaring magkaroon ng mga komplikasyon sa mahabang paglilitis, hindi naman ito makakaapekto sa kanyang kakayahan. Siguro, kailangan lang daw nito ng pahinga at mas maraming komunikasyon pa sa kanyang mga abogado. Sa dami ng ebidensya, kabilang na ang CCTV footage at forensics, mabilis na nakabuo ng matibay na kaso laban sa kanya ang prosekusyon. Ang unang itinakdang petsa para sa paglilitis ay September 9, 2016. Gayunpaman, kinailangan itong ipagpaliban ng maraming beses dahil nagsabi si Jeff sa mga prosecutor na hindi pa siya nakakakuha ng tamang gamot na isa namang kapani-paniwalang dahilan dahil sa kanyang maraming sakit. Nang panahong iyon, inilipat si Jeff mula sa bilangguan patungo sa isang ligtas na psychiatric hospital para sa patuloy niyang pagpapagaling hanggang sa maitakda ang panghuling petsa ng paglilitis. Pagkatapos maideklara na sapat na ang kanyang gamot at maayos na ang kanyang pag-iisip, si Jeffrey Hazelwood ay humarap sa paglilitis noong May 17, 2017. Nang mga panahon namang ito, hindi pinayagan si Jeff na magsalita, kaya ang kanyang mga abogado lamang ang nagbibigay salaysay para sa kanya. Maliban pa doon, nag-alok din ang hukom ng plea deal para sa mga pagpatay kina Carter at Natalie na tinanggap naman ni Jeffrey. Inako niya ang responsibilidad sa krimen pero sinabi niya na nagawa niya lamang ito dahil may sakit siya sa pag-iisip. Sa huli, nakatanggap siya ng 2 sentensya ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad sa parol na nangangahulugang igugugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan o sa psychiatric care at hindi na muling makakabalik pa sa lipunan. Bagaman mahalaga ang mga issue ng mental health sa kasong ito, malinaw na si Jeffrey ay ganap na may kaalaman sa kanyang mga aksyon. Matagal niya nang iniisip na gumawa ng karahasan, nagnakaw rin siya ng mga baril, tumangging uminom ng mga gamot at alam niya ang kanyang mga kilos ay masama at hahantong sa kamatayan. Gayunpaman, ang kanyang motibo ay nananatiling hindi malinaw dahil kailanman hindi niya ito binunyag. Sina Natalie at Carter ay lubos na minamahal ng kanilang pamilya, paaralan, kupunan at mga kaibigan.
Sila ay 17 years old pa lamang na may mga mataas na pangarap at mga magagandang kinabukasan pa sanang naghihintay. Yun nga lang, isang malagim na trahedya ang kanilang hinarap nang dahil lang sa baluktot na kaisipan ng isang walang pusong individual. Sa kabutihang palad, matapos ang kanyang kasuklam-suklam na mga gawain, si Jeffrey Hazelwood na siyang ang lalaking nagdulot ng labis na kalungkutan sa mga pamilyang ito ay hindi na muling makakalabas pa ng kulungan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod, mga kakwentuhan.